Welcome back muli sa isa na namang episode ng Top 10 na kakaibang apelyido ng mga Pinoy. Part 2 na tayo. Grabe, sa dami ng apelyido sa Pilipinas, may mga natatangi at sobrang unique na mapapa. Totoo ba ito? Kana lamang. Handa na ba kayo sa mas nakakatawa at nakakagulat na kwento sa likod ng ilan sa mga kakaibang apelyido na ito? Bago tayo magpatuloy, ito ang Kaalaman Studios. Huwag kalimutang i-like, share, comment at subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga kaalaman. Number 1. Sup-sup. Siyempre, una na dito ang sup-sup. Kung familiar kayo kay Shamsi Sup-sup, abay hindi lang pala siya ang may ganitong apelyido. Pero bakit nga ba may apelyidong sup-sup? Well, sa salitang Pinoy, sup-sup ay parang pagsipsip ng sabaw o katas, parang slurp sa Ingles. Baka naman ang ninuno nila ay kilalang mahilig sumipsip ng sabaw o siguro ay champion sa pagsupsup ng buto ng sinigang. Pero imagine kung tatawagin ka sa school ng Mr. Sup-sup, parang laging gutom ang dating. Number 2. Palahiyot. Nako, ito nang apelyidong palahiyot. Sa mga hindi nakakaalam, ang palahiyot ay nangangahulugang mahilig sa babae o babaero. E paano kung guro mo sa school si Ginong Palahiyot? Nako, siguradong may tatawa sa likod ng classroom. Sana lang, hindi ito literal na description ng mga may ganitong apelyido. Number 3. Kupal. May apelyidong kupal? Para sa mga di nakakaalam, ang kupal ay isang slang word na hindi natin madalas gamitin sa disenteng usapan. Paano kaya ito nagsimula? Baka naman sa sinaunang panahon, kupal ang tawag sa isang matapang na mandirigma o baka may mas malalim pa itong kahulugan na hindi natin alam. Number 4. Maotot. Next ang apelyidong maotot. Ito na siguro ang pinakamaamoy na apelyido sa listahan. Baka naman ang lahi nila ay kilala sa malakas o mababantot na hangin kaya nabansagan ng ganitong apelyido. Pero aminado naman tayo, kahit gaano kapormal ang apelyido, kung maotot ka, mahirap mapanggap na hindi ito mahangin. Number 5. Bagong Gahasa. Grabe ang tindi nito, Bagong Gahasa. Bakit kaya may apelyidong ganito? Mukhang nagmula ito sa panahon ng mga Kastila kung saan may mga pangyayari na hindi natin gustong maalala. Pero paano kung nasa password mo ito? Baka naman dati itong bagong buhay pero napalitan ng hindi ka nais-nais na bersyon. Number 6. Nana. Ang Nana ay hindi yung lola, yung nana na nasa sugat. E paano kung ang pangalan mo ay Pedro Nana? Medyo nakakakilabot. Baka naman ang ninuno nila ay isang albularyo na madalas manggamot ng sugat, kaya ito ang naging apelyido nila. Number 7. Gulay. Hindi papahuli ang apelyidong gulay. Aba, healthy, pero paano kung ang pangalan mo ay Pechay Gulay o kaya naman ay Kalabasa Gulay? Parang nilutong gulay ang nanay mo, di ba? Ang maganda rito, kahit saan ka magpunta, siguradong balanced diet ang peg mo. Number 8. Ang apelyidong Tuyo. Pero paano kung basa tuyo ang pangalan mo o kaya matabang tuyo? Nako, kahit saan mo tingnan, parang may kontradiksyon. Pero aminado tayo, pag may tuyo, may kanin at siguradong ulam ang masa. Number 9. Dimagiba. Ito ang apelyidong pang-action star. Dimagiba, parang si Fernando Po Jr. lang. Baka naman, ang mga ninuno nila ay mga mantirigma o mga malalakas na sundalo, kaya sila tinawag na hindi matitibag o hindi magigiba. Solid na solid. At number 10. Ototan. At ang panguli, pero siguradong panalo sa kulitan, ang ototan. Hindi ko alam kung matutuwa ka kung ito ang apelyido mo. Medyo mahirap kasi baka di nila mapigilan ng tawa pero aminin natin, very Pinoy ang humor sa mga ganitong pangalan. Sobrang dami pang kakaibang apelyido na natuklasan natin. Pero ano ang pinakapaborito mo sa listahan? O may kilala ba kayong mas kakaibang apelyido na dapat nating isama sa part 3? I-comment mo na sa comment section. At syempre, huwag kalimutang i-like, share, comment at subscribe ang ating channel at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang kaalaman.